Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin ang Pangulo po ng Pilipinas mga tambay. Dito po tungkol sa ICC mga tambay. Kung anong klase po bang Pangulo meron tayo pagdating sa ICC mga katambay. Painggan po natin ang balita at komentuhan po natin kung anong klaseng Pangulo meron tayo tungkol sa ICC. Ito po yung una po niyang pahayag ng mga nakaraang taon mga katambay. Noong mga nakaraang taon, ito po ang stand ng Pangulo tungkol po sa ICC. Painggan po natin ang kanyang pahayag tungkol sa ICC. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa bansa para mag-imbestiga sa umano'y extrajudicial killing sa kampanya kontra iligal na droga ng Duterte administration. Giit ng Pangulo, maaari lamang manghimasok ang ICC sa bansa kung hindi gumagana ang sangay ng hudikatura at police force ng bansa. Bagay na anya'y maliwanag na hindi nangyayari sa Pilipinas. We have a judiciary. The Chief Justice, former Chief Justice sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and how active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within. We are well within international law when we take the position of not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Pero paano kung mag-issue ng arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Giit ng Pangulo, hindi iti-turn over ng gobyerno ang dating presidente. We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no? That's a no. At sa harap ng mga issue kung saan sangkot ang dating administrasyon, tinanong si Pangulong Marcos Jr. kung kumusta ang kanyang relasyon sa pamilya Duterte. It's complicated. Okay. All right. It's complicated. But if you ask about... Yan na niya mga tambay Hindi niya ibibigay. Hindi niya ibibigay ang dating Pangulo. Dahil nga po, una-una, walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa at gumagana ating judicial. Sinabi niya pa nga na andun pa nga raw nakaupo yung dating Supreme Court Justice, di ba? Chief Justice na retired. Nakita niyo po yung stand niya noong mga ilang taon na nagdaan. Ibang klase po, no? Ibang klase po ang paninindigan ng Pangulong Marcos. Ibang klase. May paninindigan. Di po ba? Ganyan po siyang Pangulo. Ito naman po ngayon ang stand niya, mga tambay. Ganito naman po siya ngayon. Ibang-iba na po mga kababayan. Ito naman po ang Pangulong Marcos. Ito pong 2025 sa ICC. Kung ano po ang kanyang gusto na mangyari. The UN Special Rapporteur has called on the Philippine government to ratify international human rights treaties, specifically the International Convention for the Protection of Persons from Enforced Disappearance. Yes. Nabasa ko po yung artikulo na to. At natutuwa at kinasisiya po natin na napapansin internationally ang ginagawa ng Pangulo at ng pamahalaan para paigtingin ang karapatang pantao at para maaksyonan at pigilan ang enforced disappearances and extrajudicial killings na nagaganap nung nakaraang administrasyon. Nabasa ko rin yung tungkol sa freedom of expression at siguro naman po walang duda na ang freedom of expression ay namamayagpag sa atin ngayon dahil ang Pangulo pa mismo at ang gobyerno minsan ang siyang biktima ng fake news. Pero ang sinabi po at ang suggestion po ng UN Rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapi, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin, Pangulo. Yes, ito hong, there is indeed a call from the Special Rapporteur for the Philippines to open discussions for rejoining ICC. Yes. Is this something that's under consideration? Sa aking palagay, opo, at kaya lang hindi po ngayon na pag-uusapan ang bagay na yan. Pero sa mga ganitong suggestion, open naman po ang Pangulo para po ito ay mapag-usapan. Meron din pong panawagan na mag-issue ng formal denouncement ang administrasyon sa practice of red tagging
and penalize those who violate it? Makakarating po yan sa Pangulo. Kung ano man pong sitwasyon, yung pag-red tagging po, mas maganda po siguro kung mabigyan po kami ng detalye patungkol po dyan para maipaabot natin sa Pangulo. Yusek, clarification lang just so we're clear. Ito ho sa openness to open discussions to rejoin ICC. Is this the President's position or your opinion? Open po siya. Nung huli po kami nag-usap, dahil doon pa po natin ito napag-usapan, sinabi po niya na open naman po siya. Thank you very much. Yan po mga tambay, open na po ang Pangulo para po bumalik sa ICC. Nakita niyo po mga tambay, yung kung anong merong klase tayong Pangulo. Dito po, noong mga nakarang taon, talagang tahasan niya pong pinagdidiinan na tayo po ay hindi kasapi at walang jurisdiction sa atin ang ICC. At gumagana po ang ating judicial, ang ating korte at ang arte korte. Mismo Korte Suprema natin at lahat ng korte sa Pilipinas nagpapangsyon. Ang tanong po natin, alin po ba ang hindi gumagana? Yung utak po ba ng Pangulo o yung korte? Gumagana pa po ba at alam ba ng Pangulo yung mga pinagsasabi niya? Nung mga pinagsasabi niya at pinagmalaki niya nung unang mga stand niya, yung unang talagang pinagdidiinan niya. Mga kabayan, lalo-lalo rito kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Dahil nga gumagana ang ating judicial. Nahandyan. Hindi man lang nila kinasuhan sa Pilipinas. At diyan ka magtataka sa Pangulo, mga tambay, mga kabayan. You know, hindi niya raw ibibigay ang dating Pangulong Duterte. Hindi niya ibibigay sa ICC dahil walang jurisdiction sa atin eh. Pero tayo naghatid. Sila, hindi pala tayo, sila. Sila ang naghatid. Dito ka naman magtataka mga kabayan, mga katambay. Naghatid sila ng sinasabi nila na ito raw po ay ito daw pong si dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Pero walang makakaso ito Hindi po ito nililiti sa Pilipinas. Itong sinasabi nila na crimes against humanity. Di ba itong crimes against humanity? Hindi po nila nililitis ito sa Pilipinas. Wala po silang mga sinampang kaso rito para litisin. Diretso na po ito sa ICC. Dito ka naman magtataka. Meron naman pong NPA. NPA po Talagang ito po may kaso na. Isang damukal na po ang kaso nito. At meron na po kaso ito sa ating bansa. Pero hindi po niya dinala ito sa ICC. Dahil ang kaso rin po nito ay crimes against humanity. Against humanity. Ito NPA. Nahuli. Pero nasa Pilipinas. Pero ang dating Pangulong Duterte na nilalabanan ng mga terorista, nilalabanan, sinusugpo dahil problema ng taong bayan, problema ng mga Pilipino, itong mga makakaliwa, mga kababayan, yung naglinis ng problema ng bansa, ipinatapon ng isang Pangulo na pinagmamatigasan pa niya na ang ICC ay wala na jurisdiction sa atin. At hindi na tayo sasapir yan. Di po ba? At hindi niya padadala o hindi niya ibibigay ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Diyan ka magtataka. Pero ito, pakinggan po natin ito isang balita, mga tambay. Ito po ay may kaso. Pero hindi man lang niya isinabay, mga kabayan. Yung sinasabi nilang napakaraming chinugi ng dating Pangulong Duterte. Pero mas matindi ito. More than 50 years, mga NPA. Pero hindi po ito dinala sa ICC. Bakit kaya? Ano kaya meron sa NPA? Inanunsyo kasi ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group nitong Webes. Ano yan? CIDG. CIDG. Criminal Investigation and Detection Group. Oh. Sila daw po ay may naaresto na isang babae na umano ay kasapi ng New People's Army. Alam niyo po ba na may kaso itong babaeng inarest nila? At ang kaso nito, dito ako natawagan ng pansin Crimes against humanity. Dahil daw sa pagkakasangkot sa mga insidente ng pagdukot at pagpatay sa mga sibilyan. Ang Unang dahil dyan,
Tatapusin ko lang sana para may kompleto tayo ng konteksto. Ito yung si Lilibet Ribaya alias Maya, isang dating medic ng NPA. Matagal na daw tinutugis ng batas pangalan? ito. Lilibet Ribaya alias Kala Maya. ko naman Lilibet Langis. Kaya gusto ko kasi i-connecta mo sa pinag-uusapan natin. Ayon sa CIDG, inaresto ito sa Claver, Surigao del Norte. May warrant of arrest sa Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Republic Act 9851. Ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa investigasyon, si Ribaya ay sangkot umano sa serya ng pagdukot at pagpatay sa sibilyan na pinaghihinala ang espiya ng militar. Ginagamit daw din siya ang kaalaman niya sa medisina upang magpagaling, hindi magpagaling, kundi para tumulong sa aktibidad ng armadong grupo. At ito'y kasalukuyang nakakulong, hindi po sa ICC ha, kundi nakakulong at nakasa kustodiya ng CIDG. Nakita niyo po mga tama yung mga kagaguhan ng ating gobyerno yata. Pagka makakaliwang grupo, mga NPA, ayaw dalhin sa ICC. Ayaw ipakulong. Nasa Pilipinas, CIDG pa. Mga kabayan, nakita nyo po ang pagkakaiba. Ito po, matagal na pong wanted ito. Talagang pinaghahanap ng batas. Pero ang dating Pangulong Duterte, wala pa silang isinasampa na kaso sa Pilipinas. Diretso sa ICC dahil daw po rito sa crimes against humanity. Pero itong mga NPA, wanted na. At talagang problema ng bansa, more than 50 years. Napakarami po nilang tinutsugi. Hindi lang po mga militar, hindi lang po men in uniform, pati po ang mga kababayan natin, mga Pilipino. Di po, pati mga katutubo, pati ang ating mga anak. Di po ba? Pati ang ating mga anak. Di po ba? Pero, bakit? Diyan ka magtataka sa ating gobyerno. Di po ba? Ito, sangkot. Sangkot ito. Yun din yung ginagawa nila sa dating Pangulong Duterte, itong crimes against humanity. Di po ba? Lalong-lalo yung mga abogado na makakaliwa na sinasabi ni Ka Eric, yan, sa pangunguna ni Atty. Conti. Bakit hindi mo ipadala ito at ipakulong sa ICC itong mga NPA? Di po ba? Bakit? Bakit kaya? Bakit kaya ganito ang gobyerno natin? Pagka sa makakaliwa, tahimik. Tahimik yata gobyerno natin. Di po ba? Nasaan ang ICC na sinasabi nyo? Wala pa tayong jurisdiction dyan. Walang jurisdiction ng ating bansa. Walang jurisdiction sila ha. Ang ICC walang jurisdiction sa ating bansa. Pero nakapagpahatid tayo. Dinala natin ang dating Pangulong Duterte doon. Kidnapping pang lumalabas. Di po ba? Samantalang ito, patong-patong na ang kaso. Itong NPA na ito. Di po ba? Pero nasa Pilipinas, CIDG. Wala sa ICC. Di po ba? Bakit? Diyan ka magtataka. Ang mga NPA, talagang sila po ang kauna-unahang napakaraming paglabag sa pagtsugi. Isang damukal na po ang sinutsugi niya sa Pilipinas. Pero ni isang NPA, walang nakukulong sa ICC. Di po ba? Bakit ganon? Bakit po ganon na nangyayari? Sige nga. Di po ba? Tapos meron tayong klaseng ganitong Pangulo. Nakita niyo po, laban bawi. Laban bawi ang Pangulo. Anong klaseng paninindigan niya? Anong klaseng utak meron tayo pagka ganyan? Wala tayong paninindigan? Wala tayong prinsipyo? Di po ba? Ganyan po ba ang Pangulo? Ganyang klase po ba ang Pangulo na maglilingkod sa atin, na gusto natin maglingkod sa atin? Walang paninindigan, walang isang salita. Binabastos mo ang ating soberenya, binabastos mo ang ating judicial,
na ikaw na rin mismo ang may sabi. Ang ating judicial gumagana, nagpapanksyon. Nahandyan pa ang ating mga Chief Justice na sinasabi mo. Mga piskal, mga abogado. Di po ba? Mga judges. Kaya ibang klase po ang ating bansa. Talagang hindi po ang ating bansa po hindi uunlad. At talagang ang ating bansa ay nalalagay po sa napakalaking kahihiyan sa buong mundo. Dahil napakarami pong bansa na hindi na po sumasapi riyan. Dahil politika po yan. Bakit ko po nasabing politika? Dating Pangulong Duterte, pinulitika na nga nila eh. Sige nga. Walang jurisdiction sa atin. Hindi po ba politika yon? Pinulitika mo para lang pabagsakin mo? Hindi kaya? Samantalang merong mga NPA na matagal na sila talaga, recognized na sila. Ang mga kaso nila ay crimes against humanity. Ang mga ito po, ang mga kaso nila. Pero hindi napupunta ng ICC itong mga tao na ito. Di po ba? Pero itong dating Pangulong Duterte, lahat, kinain mo. Kinain mo lahat ang mga sinabi mo. Wala kang paninindigan, wala kang isang salita. Anong klase kang leader? Tapos ngayon, ikaw paniniwalaan ng mga Pilipino? Di po ba? Binastos mo na lahat kami. Binastos mo ang saligang batas. Binastos mo ang soberenya ng Pilipinas. At binastos mo ang judicial ng Pilipinas. Di po ba? Dahil lang sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte, na napaka-bangag at napakalasing nyo sa kapangyarihan, na ayaw nyo na mawala sa inyo. Ganun po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Nakita nyo po mga kabayan kung anong klaseng bansa meron tayo ngayon, kung anong klaseng leader meron tayo ngayon. Napaghahalata. Samantalang ito, nahuli. Nahuli ito. Grabe, nahuli na. Pero, dadaling kaya nila ito sa ICC? Mga kababayan, napakatagal na nilang may mga kaso. Tinutugis ng batas itong grupo ng NPA na ito. Bakit pagka nahuli, nananatili sa ating bansa? Nananatili. Bakit hindi idiretso sa ICC itong mga tao na ito? Dahil mas napakagrabe na po. Sobrang dami na po ang mga natsugi niyan. Ibang klase po. Napaka-special po ng makakaliwa sa panahon po ng binagoong Pilipinas. Hindi kaya? Sobrang special. Kaya napaghahalata kayo. Halatado kayo, Mr. President. Halatado kayo. Lahat ng galawan nyo, di po ba? Kaya nga po mga kabayan, kaya nga po nagtataka tayo di ba? Dito po sa babaeng itong NPA na ito, ang korte naglabas po ng hatol. Di ba? Bakit dito po? Dito ka magtataka. Bakit ang Korte Suprema hirap na hirap maglabas, pati ang ombudsman, hirap na hirap ilabas ang katotohanan, yung totoo na pag-aresto nila sa dating Pangulong Duterte. Tama po ba yung pag-aresto? Tama po ba na na-serve ba nila ang tamang proseso ng batas? Naibigay ba nila sa dating Commander-in-Chief? Na mismo ang Pangulong Marcos ang nagsasabi noong mga nakaraang taon na hindi niya papayagan na ang isang Pilipino katulad ni dating Pangulong Duterte na makuha ng ICC dahil walang jurisdiction sa atin at gumagana ang ating judicial, ang ating Korte Suprema. Ano po nangyari? Wala pa pong nilalabas na desisyon ang Korte Suprema, pati po ang Ombudsman. Bakit kaya? Nagtataka lang po tayo. Nagtataka rin po si Kamanong. Napakadali po nila itong tapusin itong issue na ito. Di po ba? Napakadali. Bakit hindi po nila maibigay sa taong bayan yung desisyon,
yung ginawa ng kapulisan, yung ginawa ng mga sangkot dito. Di ba? DOJ, DILG, mga men in uniform, kasundaluhan. Di po ba? Kapulisan. Hanggang ngayon, ilang buwan na nila hinatid, mula nung hinatid nila ang dating Pangulong Duterte, Marso na. Anong buwan na tayo ngayon? Malapit na naman matapos ang Hunyo. Di ba? June. Papasok na ang July. Ilang buwan na. Di po ba? Grabe. Hanggang ngayon, ayaw tapusin ng Ombudsman at ng Korte Suprema yung napakaliit po na bagay na kayang-kaya nilang madaliin yung desisyon na tama ba o mali ang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Mukha po yatang talagang sumosobra na po ang nangyayari po sa ating bansa. Magmula sa Commander-in-Chief, pati po ba ang ating judicial ay nabubusala na rin? O takot ba sila sa Pangulo? Takot po ba sila sa executive? Nagtatanong lang po si Kamanong. Akala ko ba ang ating judicial ay nagpapanksyon? Akala ko ba ang ating judicial ay walang kinikilingan? May piring ang mata. Bakit po nung pumasok ang binagoong Pilipinas? Nagtataka lang po si Kamanong. Nagtatanong lang po ako sa ating mga justices, sa ating Korte Suprema, sa ating Ombudsman. Bakit po nung pumasok po ang binagoong Pilipinas, bakit mukha po yatang wala na pong piring ang inyong batas? Hindi kaya ang ating batas? Bakit nagkaganito? Di po ba? Napaka-importante, dating Commander-in-Chief, hindi nyo mabigyan ng solusyon. Pinagtatagal nyo ng pinagtatagal. Samantalang pagdating sa issue ng pagpapabagsak yata sa mga Duterte, napakabilis. Lalo-lalo po ng ating gobyerno. Di po ba? Napakabilis, instant. Instant po. Antimano, may desisyon na. Kunin, dakpin, isent agad. Di po ba napakabilis? Pagka gobyerno po ngayon ang nagdesisyon, napakabilis. Tanging kayo na lang po ang lalapitan namin. Di po ba? Kayo na lang po ang pag-asa ng taong bayan. Pero hindi pa rin po kami makakuha ng napakabilis na desisyon galing sa inyo. Nakakalungkot po. Nakakalungkot na nga nangyayari sa ating bansa. Mas gusto po yata ninyo ng ganitong klaseng gobyerno? Ganitong klaseng lingkod bayan ba ang gusto nyo, Korte Suprema at Ombudsman? Kauna-unahan lumalabag sa batas ng ating Republika? Commander-in-Chief? Mga walang isang salita, walang paninindigan, walang yagbols? Ganyan po ba ang gusto nyo rin, Korte Suprema, na maging Commander-in-Chief ng ating Republika? Dinadala tayo sa kahihiyan. Pinahihina ang ating bansa. Di po ba? Kahihiya ang ating bansa sa buong mundo. Di po ba? Binabastos din kayo. Pati po sila binabastos. Ang ating hukuman, ang ating korte, binabastos po. Di po ba? Dahil walang jurisdiction sa atin, walang karapatan ng ICC. Nahandyan sila, nagpapanksyon. Hindi po ba pambabastos ito sa ating mga justices, sa ating mga judge, sa ating mga huwes? Di ba? Binaypas ka? Di po ba? Ganun po. Pinag-uubra po ninyo eh. Kasi kung kayo po ay hindi po naging mabagal dito po sa desisyon, dahil ito naman po hindi naman po ito napakabigat na desisyonan. Nagtataka lang po tayo. Ito pong klase ng desisyon, yun lang naman po napakabilis po. Dito po sa mga tao na napakatalino na nagsunog ng mga kilay, napakasimple lang po nitong desisyon na itatama mo lang. Tama ba ang pag-aresto? Di po ba? Hindi po mabigat ito at hindi po kailangan ito ng napakaraming pag-aaral para pagtagalin ng desisyon. Di po ba? Tama ba ang ginawang pag-aresto? Nasunod ba ang batas ng Pilipinas?
dito sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yun lang. Sasabihin lang ng korte, sasabihin lang ng ombudsman, mali ang ginawang pag-aresto, hindi nasunod ang proseso ng batas. Tama. Yun lang naman eh. Mali o tama. Sasabihin naman, tama ang ginawa ng kapulisan dahil nasunod ang proseso ng batas. Tapos. Kaya lang, bakit po pinagtatagal nila ng pinagtatagal? Yung simpleng desisyon lang. Maalam sila sa batas. Ito na yung pinakasimple. Simple na desisyon lang na magagawa nila. Pwede nga lang sa loob ng isang araw, tapusin na nila. Di po maitama na yung mali. Pero, delay tactics, mga kababayan. Diyan po tayo nagtataka. Bakit kaya? Nabubusa lang kaya sila? Mga kababayan, ano kaya yan? Meron kaya mga under the table? Nagtatanong lang po. Lalo-lalo po yung mga magre-retiro. Meron kaya itong mga pakimkim o pabaon para manahimik? Nagtatanong lang po si Kamanong. Yan po mga kababayan, yan po ang hirap, di ba? Nakita po natin kung anong klase ang ating Pangulo noong mga nakarang taon. Talagang never tayong babalik at never nating papapasukin ang International Criminal Court sa ating bansa. At never nating ibibigay ang Pilipino. Kahit sinong Pilipino, kahit dating Pangulong Duterte, ay hindi ibibigay sa ICC. Bagkus, tayo ang maghahatid. Hindi binigay, pero sila naghatid. Grabe, no? Ganyan po katindi. Meron po tayo yatang Pangulo at meron tayong mga kapulisan. Meron tayong mga lingkod bayan sa ating gobyerno na mga taksil yata at hudas, mga kabayan. Ganyan po ang lumalabas yata. Mga taksil at mga hudas yata sila sa ating bayan at sa dating Pangulong Duterte. At ang nakakalungkot, may nahuhuli po. May nahuhuli na more than 50 years na po. Ito po yung mga terorista. Terorista po itong mga grupo na ito. Ito pong makakaliwa. Pero, never po nilang dinadala sa ICC para ipakulong at doon litisin. Mga napakatagal na po ito. Ito po ang mga kaso nito ay crimes against humanity. Pero never po nilang dinadala sa ICC. Kaya po nakapagtataka. Grabe kayo. Demolition ang ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, talaga nagpakasama na po. Nagpakasama na yata ang mga politiko nung pumasok po ang binagong Pilipinas. Yan po mga tambay, nakakalungkot. Talagang may tinitingnan at tinititigan po ang pamahalaan ngayon. Pagka po kalaban nila, kahit batas, lalabagin yata nila, mga kababayan, para lang mapabagsak ito. Pero pagkakakampi nila at kaalyado pa nila, kahit may kaso ka pang crimes against humanity, mananatili ka sa Pilipinas. Hindi ka masesend at mapapadala sa ICC. Yan po ang klase ng gobyerno meron yata tayo ngayon. Unbelievable. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po, maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At maraming salamat din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod, tulong. Shoutout po Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa mga tulong po at biyaya na inyong pinagkakalob. Mabuhay po kayo at maingatan po kayo sa inyong mga paggawa. At syempre po yung panalangin at dasal, lagi po natin isama ang pamilya Duterte na maingatan po, lalo-lalo ang dating Pangulong Duterte na sana po ay maduktungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating
bansa. At ganoon din po sa Vice President na maingatan din po. At muli po mga tambay, maraming salamat po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po tayo.